Hindi wais na desisyon yan, Gracelyn. Mas maganda pa rin na bubuo ka ng sarili mong pamilya kaysa makikisali ka sa bubuuing pamilya ng mga kapatid mo. Napatingin si Gracelyn kay Amelia, ang kanyang best friend. Nagkakwentuhan sila tungkol sa pamilya, sa mga plano sa buhay at kung ano-ano pang mga bagay na makabuluhan. Nabanggit niya kasi rito na wala na siyang balak mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Anong gagawin ko, Amelia? Hindi ko na nga nakikita ang sarili kong magkakaroon ng asawa sa hinaharap. Anak pa kaya? Mahal ko naman ang mga kapatid ko. Alam kong may plano silang ganon kaya may extend lang ang mga pagmamahal ko sa mga pamangkin. Mahinahon na sabi ni Gracelyn. Napairap naman si Amelia. Gracelyn, 21 ka pa lang. Marami pang pwedeng mangyari. Hindi ka pa rin siguro na-in love kaya nasasabi mo yan. Napabuntong hininga siya. Na-in love naman ako noon, pero namatay naman. Hindi ko na-feel. Saka, alam mo naman ang trauma ko, diba? Namulat ako sa failed marriage ng mga magulang namin. Kaya takot akong mag-commit. At bata pa lang ako nang sumalo ng responsibilidad sa 4 kong kapatid. Ako nang tumayong magulang nila na nawala na ako ng time para sa sarili ko. Kung mag-aasawa pa ako at bubuo ng sarili kong pamilya, feel ko mapapagod na naman ako. Gusto ko kapag naging stable ng mga kapatid ko, saka ko naman gugugulin ang lahat ng oras at pera para sa sarili ko. Napailing si Amelia. Pero Gracelyn, iba pa rin talagang may sarili kang pamilya. Tipid na lamang nang ngumiti si Gracelyn. Hindi na talaga, malabo nang magbago ang isip niya. Kahit may dumating na pwedeng mahalin, parang hindi na magbabago ang kanyang isip. Marami siyang takot sa buhay. Hindi naging maganda ang tingin niya sa romantikong pag-ibig. Ang mga magulang niya na 20 years nagsama, naghiwalay din at nagkaroon ng iba. Para lang ding umikot sa mga ito ang mundo at hindi man lang inisip na maaapektuhan silang mga anak. Parehong sumama sa mga kabit at naiwang mag-isa kay Gracelyn ang mga kapatid. 17 pa lang siya noon, pagod na agad siya sa dami ng responsibilidad. Sa balikat niya na lang inilagay lahat. May choice siyang pabayaan na lang ang mga kapatid pero hindi niya ginawa. Mahal na mahal niya ang mga ito at hindi kakayanin ng konsensya niyang talikuran sina Leon at Doray. Bukod doon, ang lalaking unang minahal ni Gracelyn, pinagkatiwalaan at tinuring na parang kalahati na rin ng kanyang buhay. Pumanaw naman dahil sa malubhang sakit. Si Jason, ang taong dumamay at naiintindihan siya noong panahong hindi niya nakaya. Kaya kay Jason lang nakita ni Gracelyn ang future. Pero ngayong wala na ito, nawala na rin ng kulay ang lahat. Parang hindi niya na ulit kayang magmahal ng iba. Hindi siya magmamahal kung hindi si Jason. Sige na, aalis na ako, Amelia. Baka hinahanap na ako ni Ate Rose. Alam mo naman yon, iritado lalo ngayong buntis. Baka kung anong gawin pa sa sarili. Sabi ni Gracelyn at kinuha ang kanyang bag. Tumaas ang mga kilay ni Amelia. Oo nga pala si Ate Rose, kumusta na ba siya? Ano bang balak ng nakabuntis sa kanya? Hindi na ba talaga pananagutan? Napabuntong hininga si Gracelyn. Paano pa pananagutan nakalipad na papuntang Mindanao? Tinakasan na talagang ate ko. Sarap ng kasuhan Kung ayaw niya, di wag. Ako ang mag-aalaga sa anak ni Ate Rose. Baka kung pinilit ko pa, saktan lang din ng lalaking yun si ate. Saka alam ko may naunang asawa yun sa Mindanao. Hiwalay man, asawa pa rin. Siman nga, siman loloko. Ginamit pang ate ko at ang pagiging isip bata. Alam namang kulang sa tamang pag-iisip ang kapatid ko. Hindi agad nalaman ni Gracelyn na buntis ang kanyang ate. Nalaman niya lang nang mapansin niya ang sintomas ng pagbubuntis nito. Hindi niya nga alam na nagkaroon ito ng koneksyon sa isang lalaki. Kapag kasi pumapasok siya sa trabaho at pumapasok pa ang dalawa niyang kapatid sa school, talagang si Rose lang ang naiiwan sa bahay. Marunong naman ito sa mga gawaing bahay at marunong din humawak ng cellphone. Kung titingnan, mukhang normal pero late ang pag-bloom nito at hindi sakto sa edad na 25. Hindi maayos ang pagsasalita at bingirin ang isang tenga kaya inaasar sa kanila. 25 years old man pero ang utak pang 13 years old. Kaya siguro para sa atin ni Gracelyn, crush lang yon. Pero para sa lalaki, pang pisikal na relasyon ang gusto. At talagang katawan nga lang ang habol. Pagkatapos mabuntis, mabilis nang tinakbuhan ang kanyang ate.
Ni hindi niya man lang nakilala, ni hindi na rin makitang account sa social media. Grabe naman kasi, okay na rin sigurong buntis siya ngayon kaysa nakikipag-eyeball siya. Tapos sa sobrang masamang tao pala, saad pa ni Amelia. Delikado pa naman ngayon sa panahon na to. Napailing si Gracelyn. Pero hindi pa rin kayang maging ina ni Ate Rose. Isip bata nga siya, diba? Baka pabayaan niya lang ang anak niya. Sa bagay. O sige na, alis na ako. Paalam ulit ni Gracelyn. Ang dami-dami mong daldal kaya tumatagal pa ako eh. Mahina namang tumawa si Amelia. Oo, umalis ka na. Ikumusta mo na lang ako sa mga kapatid mo. Umalis na nga si Gracelyn sa bahay ni Amelia. Pagkarating sa bahay, nakita niyang umiiyak ang kanyang Ate Rose. Pinupukpok nito ang malaking tiyan. Ate, ano bang ginagawa mo? Baka mapano ka at ang baby mo. Umiiyak lang si Rose at umuungot. Hindi niya maintindihan dahil nga may problema ito sa pagsasalita. Kaya umaasa na lang siya sa mga sign language nito. Doon niya nalaman na ayaw nitong buntis ito at magkakaroon ng anak. Napabuntong hininga si Gracelyn. Ate, alam kong mahirap para sa'yo pero nandyan na yan eh. Basta kailangan alagaan natin ha? Niyakap niya na lamang ang kanyang ate. Minsan, hiniling niya na sana siya na lang ito para hindi niya maisip lahat ng problema. Para kaya niyang baliwalain ang lahat. Pero napagtanto niyang kahit gaano kahirap ang buhay, mas maganda pa rin pala maging normal. Panganay si Rose, pero dahil si Gracelyn ang pangalawa at normal, siya ang sumalo sa lahat ng mga responsibilidad. Iniisip niya na lang na may dahilan ng Diyos kung bakit sa kanilang dalawa ni Rose, mas binigay sa kanya iyon. Akala ni Gracelyn noon, mahina siya, pero bawat luhang inilabas niya, katumbas ay ang hindi matatawarang lakas at determinasyon sa buhay. At ngayong may bagong buhay na darating sa pamilya nila, hinahanda rin ni Gracelyn ang sarili. Yun nga lamang, kahit gaano pa siya kahanda para sa kapatid na si Rose, kapag hindi kaloob ng Diyos, hindi talaga para sa kanila. Ano? Kumusta raw si Rose? Okay na ba? Nalabas na ba ang bata? Tanong ni Amelia na kararating lang sa ospital. Umiling si Gracelyn. Hindi pa nga eh. Hindi ko alam ang pwedeng mangyari. Dinugo kanina si ate. Sobrang putlang-putla. Hindi pa to ang kabuwanan niya kaya nga nabigla ako. Naiwan sa bahay si Leon at Doray, pati sila hindi rin alam ang gagawin kanina kay Ate Rose. Tila sumisikip para kay Gracelyn ang bawat pasilyo ng ospital. Bawat hakbang, umaalingaw-ngaw lang sa kanyang tenga. Kinakabahan na talaga siya para kay Rose. Hinawakan ni Amelia ang kanyang kamay. Laban lang friend, magiging okay din ang lahat. Anong ginagawa mo nga pala rito? Nagulat ako pumunta ka pa, baka mamaya may schedule ka sa klase mo. Saad ni Gracelyn. Umiling si Amelia. Isang subject lang naman at minor pa. Tumawag kasi sa akin ng kapatid mo, si Leon. Nag-aalala na wala kang kasama rito. Alam naman nila na mahina ang loob mo kapag mga ganito. Nag-aalala rin sila sa'yo. Tipid na napangiti si Gracelyn. Salamat Amelia. Wala talagang kasama si Gracelyn. Hindi naman din siya kayang samahan ng mga nakababatang kapatid. Wala siyang kahit na sinong mahagilap. Pinabayaan na naman sila ng mga magulang nila. Nataranta na rin kasi si Gracelyn. Namumutla na si Rose kanina. Pakiramdam niya, hindi na safe kung midwife lang ang magpapaanak rito. Yun pa naman ang balak nila. Kaunti pa lang ang naiipon ni Gracelyn pero kaya naman na siguro yon sa mga bayarin sa ospital. Ang lamig ng mga kamay mo, kalma lang Gracelyn. Hinawakan ni Amelia ang dalawa niyang kamay. Napakagatlabi si Gracelyn. Nag-aalala kasi talaga ako. Kanina pa akong kinakabahan Amelia. Parang may mangyayaring hindi maganda. Biglang nagsimula ang panganganak ni ate. Hindi dapat ganito nangyari. Ang sakit na nakita ko sa kanya parang kakaiba. Parang may mali. Niyakap siya ni Amelia. Nanginginig ka na. Magiging okay lang ang kapatid mo. Kaya mo yan. Labanan mo ang takot mo ha? Lumipas ang mga oras habang naghihintay si Gracelyn. Bawat minuto ay parang walang hanggan. Ang daming tumatakbo sa kanyang utak. Hindi niya pa mapigilan maging negative. Maya-maya ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Halos hindi makahinga si Gracelyn sa paglapit nito. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng doktor kaya bumilis ang tibok ng puso niya dahil doon. Ikaw ang guardian ng pasyente? Kalmado ang boses nito. Tumango si Gracelyn.
Halos hindi na makagawa ng ingay. Bad news, ma'am. Nakaranas siya ng mga komplikasyon. Nang dinala niyo siya rito, malala ng kalagayan niya. Parang lumalaban na lang talaga ang katawan niya para sa bata. I'm sorry, pero hindi na kinaya ng pasyente. Wala na siya pero ang baby, buhay pa at under monitoring. Para siyang binuhusan ng tubig na malamig. Nahihirapan siyang iproseso ang mga salita ng doktor. Malakas ang kapatid niya. Yon ang alam ni Gracelyn. Hindi pwedeng hindi kayanin ni Rose. Hindi. Bulong ni Gracelyn habang tumatakas ang mga luha. Nang hinila siya ni Amelia para yakapin, mas lalo lang siyang sinasampal ng katotohanan. Wala na si Rose. Napakabilis na ang hirap paniwalaan. Para kay Gracelyn, parang hindi totoo. Okay na bang baby? Tanong ni Amelia sa doktor. Tumango naman ito. Ligtas ang bata. Kailangan lang ilagay muna sa incubation period dahil obviously, hindi naman ito ang dapat na buwan na manganganak ang pasyente. Halos hindi na mairehistro ni Gracelyn ang kaginhawahan nang marinig na mabubuhay ang sanggol. Kahit papaano, napanatag siya sa gitna ng napakatinding trahedyang iyon. Gusto niyang sumigaw. Hindi niya talaga matanggap na wala na si Rose. At nang makita niya ang bangkay ng kapatid, doon palang tumimo sa kanya na wala na nga ito. Ate Rose? Ate Rose, gumising ka na. Hindi mo kami pwedeng iwan. Kailangan ka pa ng anak mo. Umiiyak na sabi ni Gracelyn habang nakatitig sa mukha nito. Niyakap siya ni Amelia mula sa likuran. Hindi niya alam kung luha niya pa iyon o luha na ng kanyang kaibigan. Nilapag ni Amelia sa harap niya ang isang mainit na cup noodles. Sinabi ko na kina Leon at Dory ang nangyari. Dinalhan ko na rin muna sila ng pagkain doon. Huwag kang mag-alala, kaya na naman ni Leon ang sarili at samahan si Dory doon. Napailing si Gracelyn at tumulo na naman ang mga luha. Bakit ba sunod-sunod ang nangyayari sa akin na kamalasan? Bakit kailangang mangyari sa amin tong magkakapatid? Kapag iniisip ko parang hindi ko kaya eh. Lahat ng to sobrang natatakot akong harapin lahat. Hinawakan ni Amelia ang kanyang kamay. Malalagpasan mo rin yan. Tumawag na ako kay mama, tutulungan niya kayo. Pupunta siya rito, aasikasuhin natin ang kapatid mo ha. Hindi ka namin hahayaang harapin ito ng mag-isa, Gracelyn. Sige na, kumain ka muna. Alam kong wala kang gana pero pilitin mong sarili mo. Kailangan mo ng lakas. Titingnan pa rin natin ang pamangkin mo. Pinilit kumain ni Gracelyn gaya ng gusto ng kanyang kaibigan. Alam niyang hindi niya na magagawa iyon sa mga susunod na araw. Magiging abala na siya sa lahat. Sa libing, sa paghahanap ng pera at sa pamangkin niyang nasa kritikal na kondisyon pa rin. Dinala sila ng nurse sa isang maliit na kwarto kung saan makikita nila ang sanggol. Nasa isang maliit na incubator ito, mahina at napakaliit. Paano na si Jasmine? Hindi man lang naranasan ni Ate Rose alagaan ng anak niya. Nanginginig na naman ang boses ni Gracelyn. Sa katahimikan ng silid na yon, sinubukan ni Gracelyn humanap ng pag-asa sa gitna ng sakit. Ang sanggol ay bahagi ng kanyang Ate Rose. Si Jasmine ay isang mapait na paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang buhay ay magpapatuloy pa rin para sa kanila. Hindi ma-imagine ni Gracelyn kung ano ang pwedeng mangyari sa kanilang buhay. Hindi niya alam kung papaano aalagaan ang batang iniwan ni Rose. Pero habang nakatayo siya roon, alam niyang gagawin niya ang lahat para kay Jasmine. Inasikaso na nga ni Gracelyn ang mga kailangan. Katulong niya sina Amelia at ang nanay nito. Marami rin kasing kilala at koneksyon ang ina ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam ang gagawin kung hindi umaalalay ang mga ito sa kanya. Lumipas ang mga buwan, kung mahirap na para sa kanila noon, mas lalo na ngayon. May batang kailangan silang alagaan. Tinutulungan din naman siya ng mga kapatid niyang sina Leon at Doray, pero kapag may pasok ang mga ito, napipilitan na lang muna talaga siyang iwan sa bahay ng nanay ni Amelia. At kapag uuwi siya ng trabaho, saka naman niya kukunin at siya rin ang mag-aalaga. Lahat ng pangarap para sa sarili, kinalimutan na ni Gracelyn ng tuluyan. Minsan, habang nakasakay sa jeep, kapag may mga nakikita siyang tourism student, hindi niya maiwasang mainggit. Pangarap ni Gracelyn maging flight attendant. Pareho nilang pangarap yon ng dating boyfriend na si Jason.
Pero kasabay ng pagkawala ni Jason sa kanya, namatay na rin ang pangarap na iyon. Ate, nag-apply ka ba sa abroad? Sa Korea? Gulat na tanong ni Leon sa kanya. Hinawi ni Gracelyn ang buhok. Oo, gusto kong mag-abroad. Kung habang buhay akong factory worker dito, wala akong mararating. Kulang na kulang pa sa atin ang kinikita ko. Tutungtong ka na rin ng college. Pero Ate Gracelyn, hindi na naman ako aasa sa'yo. Maghahanap ako ng trabaho. Isasabay ko sa pag-aaral ko. Sambit ni Leon. Umiling agad si Gracelyn. Nasubukan ko na yan dati, Leon. Mahirap pagsabayan ng pag-aaral sa pagtatrabaho. Lalo na't ang gusto mong course, accountancy, hindi ba? Hayaan mong ako nang magpaaral sa inyo ni Doray. Kaya ko naman. Basta kung sakaling makapunta ako sa Korea, alagaan nyo na tong si Jasmine. Kapag kaya, kukuha na lang ng kasambahay. Pero sa pagbabantay at pagdidisiplina, aasahan ko kayo ni Doray. Gusto ko rin naman din kasing nibigyan ng magandang buhay si Jasmine. Kapag naging okay na kayo ni Doray, si Jasmine na lang ang matitira sa akin. Parang anak ko na rin naman itong pamangkin ko. Hindi na muling nagsalita si Leon. Nagpatuloy ito sa pagluluto. Sa kanilang magkakapatid, ito ang lalaki, pero ito ang pinakamadalas magluto at gumawa sa gawaing bahay. Mas mabilis kasi itong kumilos at naiirita lang ang binata kapag nakikita sila ni Doray na mabagal. Masikap din sa buhay, kaya kung sino man ang mapapangasawa nito, siguradong swerte. Nilapag ni Leon ang pagkain sa lamesa. Ate, salamat. Napatunghay si Gracelyn mula sa pakikipagkulitan kay Jasmine. Ha? Para saan? Salamat sa lahat, Ate Gracelyn. Malumanay ang boses ni Leon. Bihira siyang direktang kausapin ni Leon. Hindi naman kasi ito vocal na tao. Mas madalas niya pang ang kakwentuhan si Doray. Naiintindihan niya naman dahil lalaki nga at hindi rin naman mabilis magdamdam sa mga bagay-bagay. Huminga ng malalim si Leon at sinulyapan si Doray at ang pamangkin nila bago magpatuloy. Salamat para sa lahat. Para sa pag-aalaga sa amin. Alam kong hindi mo naman kami responsibilidad pero ginawa mo pa rin. Hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Natahimik saglit. Ibinaba niya muna sa kandungan si Jasmine. Pagkabigla ang dumaan sa kanya. Hindi si Leon ang uri ng kapatid na hayagang ipapahayag ang nararamdaman. Tahimik lang ang binata at madalas na malalim ang iniisip. Matalino kasi talaga si Leon, kaya parang may sarili itong mundo minsan. Ang marinig niyang magsalita ng ganoon kalalim at punong-puno ng emosyon si Leon, bago talaga kay Gracelyn. Hindi lang niya siguro inasahan. Pakiramdam niya, normal na gawain lang ang pag-aalaga sa mga kapatid na hindi na kailangang pasalamatan pa siya. Para kay Gracelyn, kasing normal ng paghinga ang pag-aalaga sa mga ito at sa kanyang pamangkin. Leon, huminga siya ng malalim. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Mahal ko kayong lahat. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Umiling si Leon at seryosong ekspresyon. Naiintindihan ko yon, pero alam naman namin na mahirap rin para sa'yo yan. Alam kong ilang beses mo nang gustong sumuko. Tuwing pugto ang mga mata mo, hinahayaan na lang kita kasi alam kong nabibigatan ka sa amin. Nakikita ko yun, ate. Kaya kapag okay ng lahat, kapag may trabaho na ako, gusto ko, sarili mo naman ang isipin mo. Ako nang bahala kay Doray. Kumirot ang puso ni Gracelyn. Pakiramdam niya ay nalantad siya ng buong buo sa kanyang mga kapatid. Mahirap talagang itago ang mga luha, ang mga sakit na nararamdaman. Wala naman akong pakialam doon, Leon. Gusto kitang alagaan. Lahat kayo'y mahalaga sa akin. Marahang saad ni Gracelyn. Pero hindi patas, ate. Giit pa ni Leon. Hindi mo dapat isakripisyo ang mga pangarap mo para sa amin. Alam kong gusto mong pumasok ulit sa school para magkaroon ng mas magandang buhay. Ang bigat ng kanyang mga sakripisyo, ang mga pangarap na kanyang isinantabi, lahat ay sumagi sa isipan ni Gracelyn. Palagi niyang sinisikap na protektahan ang mga ito mula sa malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ngunit naroon si Leon, kinikilala lahat ng nagawa niya para sa mga ito. Ginagawa ko to para sa inyo. Matagal ko nang tanggap na gugugulin ko ang buhay ko para sa inyo. At kahit magkaroon kayo ng sariling pamilya, nasa inyo pa rin ako. Maaasahan niyo pa rin ako at ng mga magiging pamangkin ko pa sa inyo. Gusto ko ng magandang hinaharap para sa inyong lahat.
Mahinang saad ni Gracelyn, kasabay ng pagtulo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Lumapit si Leon sa kanya, hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. At gusto naming magkaroon ka rin ng future. Akala mo ba hindi ko alam? Lagi ko kayong naririnig dalawa ng kaibigan mo. Parang lahat ng desisyon mo, ng pangarap mo, parang lagi na lang sa amin. Magtira ka naman para sa sarili mo, Ate Gracelyn. Ang sinseridad sa boses nito ay nananaig sa kanya. Sa sandaling yon, napagtanto ni Gracelyn kung gaano kalalim ang pag-unawa ng kanyang mga kapatid sa mga sakripisyong ginagawa niya. Nagtitira naman ako. Pinunasan ni Gracelyn ang mga luha. Pero kapag maayos na ako, hindi ko na rin nakikita ang sarili ko sa mga pangarap ko dati. Wala na si Jason. Wala nang lalaking minahali ko ng sobra. Ang kasabay kong nangarap noon. Alam mo naman yun, di ba? Saksi ka rin doon. Ilang beses din nating naging sandalan si Jason noon. Naging malakas ako dahil naging lakas ko rin siya. Huwag kang mag-alala. Nagtitira pa rin naman ako para sa sarili ko. Kapag may pagkakataon, tutuparin ko rin ang iba kong pangarap. Pero kung ang inaasahan mo ay mag-asawa at magkakaroon ng pamilya, hindi ko pa nakikita ang sarili ko dyan sa ngayon. Kaya hayaan niyo akong sa inyo muna lahat ha. Pamilya ko naman kayo. Nadama ni Gracelyn ang panibagong layunin. Batid na kahit dumating ang araw na magkanya-kanya na sila, dadalhin ng mga ito ang pagmamahal at sakripisyong ginawa niya. At ang kanilang pagsasama ay mas matibay pa kesa sa anumang paghihirap. Sa mga sumunod na buwan, nag-asikaso na nga siya ng mga papeles. Nag-aral din siya ng Korean language. Nakapasa naman siya kaya may kumuha na sa kanyang employer. Textile factory ang napasukan niya. Mahirap din, idagdag pa ang puyat at pagod. Kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Si Jasmine, nasaan na? Tanong ni Gracelyn kay Doray. Napakamot si Doray sa noo habang nagbabasa ng notes nito. Nasa labas ate, ayaw magpaawat. Kaloka, bata na talaga. Gusto nang maglaro sa labas pero huwag kang mag-alala. Natatanong ko pa rin naman siya mula rito. Nanonood lang sa mga nagcha-Chinese garter. Mahinang tumawa si Gracelyn. Ang batang yan talaga, hindi ba't binili ko na yan ng dollhouse dito? Hindi niya ba nilalaro? Umiling naman agad si Doray. Hindi nga Ate Gracelyn, mas gusto pang sa labas maglaro. May mga kalaro din kasi, kaya ang ginagawa ko, mga kalaro niyang pinapapunta ko rito at pinapahiram ng mga laruan. Para naman yung pamangkin nating sutil, mapilitang dito na sa loob ng bahay maglalaro. Humalakhak naman si Gracelyn. May sariling ginagawa na rin kasi ang mga kapatid niya. Kaya sa mga update na lang tungkol kay Jasmine siya naaaliw sa tuwing naho-homesick. Hangad niya lang na maalagaan ito ng maayos. Palagi pa namang may pasok sa school sina Leon at Doray, kaya nag-aalala rin siya na baka walang tamang guidance si Jasmine habang lumalaki. Para kasi kay Gracelyn, anak na si Jasmine sa kanya. Simula nang mawala si Rose, inisip niya na lamang na regalo nito ang pamangkin sa kanya. Dumating kasi si Jasmine kung kailan buong-buo na ang desisyon niyang mabuhay na lang ng mag-isa, pagkatapos itaguyod sina Leon at Doray. Oh, ayan, papasok na si Jasmine. Tingnan mo talaga, Ate Gracelyn. Pawis na pawis na. Ang aga pa pero ang asim na agad. Sumbong ni Doray sa kanya. Tita Doray, pahinging 10. Narinig niyang sigaw ni Jasmine. Sinaway naman agad ni Doray. Hoy, Jasmine, magtigil ka. Kanina ka pang humihingi. Kung ano-ano lang naman ang binibili mo. Halika rito, kausapin mo si Tita Gracelyn mo. Tumatawag na. Maya-maya'y nakita niya na sa screen si Jasmine. Mas lalo siyang napangiti. Lahat ng pagod sa ibang bansa, nawala nang makita niya ang ngiti ni Jasmine. Ang pamangkin niya lang talaga ang nagpapasigla sa wala ng kulay niyang buhay. Tita! Hirit ni Jasmine at may himig ng saya ang boses. Lumakas ang tibok ng puso ni Gracelyn nang makita ang bata. Ang sweet naman ng pagkatawag ng Jasmine na yan sa akin. Kumustang baby ko na yan? Balita ko pasaway ka raw. Hindi naman po ako pasaway, tita. Gusto ko lang po nang maglaro sa labas. Mas masaya po doon. Bulalas ni Jasmine. Humalakhak naman si Gracelyn. Basta wag kang lalayo ha. Dapat doon ka lang sa nakikita ng tita Doray mo. Ano pang ginawa niyo nung mga nakaraang araw? Nakipaglaro po ako kay na Tita Leon at Tita Doray. Tumango si Jasmine. Nagpunta po kami sa park at nag-swing po ako ng napakataas. Nakaramdam si Gracelyn ng matinding tuwa at lungkot. Gusto niya rin kasing magkaroon ng maraming alaala kasama si Jasmine.
Kaya lang, kung hindi naman siya magtatrabaho sa abroad, hindi niya naman maibibigay lahat para sa mga kapatid at pamangkin niya. Mukhang napakasaya niyan, sana kasama kita doon. Punong-puno ng panghihinayang na hiling ni Gracelyn. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng bata. Bakit hindi ka na lang po umuwi, tita? Miss na po kita. Huminga ng malalim si Gracelyn. Miss din kita, Jasmine. Pero hindi pa pwede. Nagtatrabaho ako dito para makapagpadala ako sa inyo ng magagandang bagay. Hindi pa ako makakauwi, Jasmine. Sa bakasyon, malapit na akong umuwi pero babalik pa rin ulit ako rito. Marami akong pasalubong sa inyo. Tulad po ng ano? Tanong ni Jasmine sabay hilig ng ulo. Tulad ng mga damit, mga laruan at kung gusto mo, magpapahanda ako para sa birthday party mo. Sagot pa ni Gracelyn. Hindi ba't gusto mo yon? Tumango naman ang bata. Opo, tita. Tipid siyang ngumiti. Kaya kailangan kong ipangako mo sa akin ng isang bagay, okay? Dapat lagi kang makikinig sa iyong Tito Leon at Tita Doray. Mahal na mahal ka nila at gusto nilang tulungan kang lumaki ng maayos. Napakahalaga na ikaw ay masunurin at magalang, ha? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jasmine. Pero paano po kung ayoko? Nakaramdam ng pag-aalala si Gracelyn. Anong ayaw mo? Ikaw talagang bata ka. Alam kong minsan mahirap makinig, lalo na kapag gusto mong maglaro o gumawa ng isang bagay na masaya. Pero tandaan mo, katulad ko, sina Tito Leon at Tita Doray mo, sila'y nagmamalasakit sa'yo tulad ng ginagawa ko at gusto nila kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Ano po ang pinakamabuti para sa akin? Ulit ni Jasmine, pinoproseso ang mga sinabi niya. Tutulungan ka nilang matuto, panatilihing ligtas. At kung pakikinggan mo sila, matutulungan ka nila at mas maiintindihan pamangkin ko. Malambing na sabi ni Gracelyn. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Jasmine. Okay po. Ngumiti si Gracelyn, bagamat nananatili sa kanyang dibdib ang pag-aalala. At kung nalulungkot ka o nalilito, palagi mo silang makakausap. At pwede mo naman akong kausapin anytime, okay? Katulad ngayon. Okay po, tita. Sabi ni Jasmine at muling nagliwanag ang mukha. Habang kumakaway ang mga ito, magkahalong pag-asa at pagkabalisa ang naramdaman ni Gracelyn. Alam niya na nasa mabuting kamay si Jasmine, ngunit kahit na ganoon, gusto niya pa rin na siya ang mag-alaga rito. Lalo na at wala na ang totoong ina nito na si Rose. Sa sunod na uwi ni Gracelyn para sa bakasyon, tapos na si Leon sa kolehiyo. Hindi na siya nagulat nang gagraduate ito bilang magna cum laude. Mabuti na lang at katatapos lang niya ng kontrata. Nasamahan niya ito sa pagmamarcha. So ibig sabihin, Ate Gracelyn, babalik ka pa ulit sa Korea? Tanong ni Doray sa kanya. Sumagot naman siya kahit abala sa pagtitirintas ng buhok ni Jasmine. Oo, sayang, bata pa ako. Saka may opportunity pa kaya igagrab ko pa rin. Siguro titigil ako kapag nasa high school na to si Jasmine. Baka naman sa panahon na yon, marami na akong ipon. Syempre may katulong na ako sa pagpapaaral sa'yo, tapos si Jasmine na lang naman ang iintindihin ko. Napatingin si Gracelyn sa kanyang kapatid. Abala ito sa cellphone at kunot na kunot ang noo. Simula nang pumunta siya sa ibang bansa at maging busy ito sa kolehiyo, minsan niya na lang makakwentuhan ng binata. Lumapit si Gracelyn sa kanyang kapatid. Leon, kumusta? Bakit parang namumula ka na sa inis dyan? Sino ba yung kausap mo? Napabuntong hininga si Leon at itinago ang cellphone. Wala ate. Nasa labas ang mga kaibigan mo, makipagsaya ka. Magna cum laude ka, dapat talaga nating i-celebrate yan. Alam mo hanggang ngayon, proud na proud pa rin ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Gracelyn. Pero ang kapatid niya, parang bulang nakalutang sa hangin. Hindi niya maarok ang lalim ng iniisip ng binata. Hindi niya tuloy alam kung papaano ito kakausapin. Maya-maya ay nagtanong na ito sa kanya. Anong sabi sa'yo ni Amelia? Pupunta ba raw siya ngayon dito, ate? Tanong ni Leon. Napasinghap naman si Gracelyn. Aha? Oo, inimbita ko rin eh. Sabi may importanteng lakad daw. Umismid ang kanyang kapatid. Importanteng lakad o baka naman date sa kung sinong lalaki. Umawang ang bibig ni Gracelyn sa reaksyon ni Leon. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano, pero may iba siyang nararamdaman. Ayaw niyang magtanong dahil baka nagkakamali lang siya. Bakit mo tinatawag na Amelia ang kaibigan ko? Bakit mo tinatawag na Amelia lang ang kaibigan ko?
Magkasing edad kami noon, 5 taon ang tanda sa'yo. Dapat ate ang tawag mo kay Amelia Leon. Paalala niya sa binata. Mas lalo namang bumaha ang inis sa mga mata ni Leon. Ayoko, bakit? Ate ko ba si Amelia? Sino ba kasi ang kasama niya? Ano ba yung importanteng lakad na yon? Abay malay ko, sagot na lang ni Gracelyn. Malakas ang kutob niya. Tunog nagsiselos ang kanyang kapatid. Tila ang hirap paniwalaan, pero talaga bang gusto ni Leon ang kaibigan niyang si Amelia? At lahat ng nakita niya sa araw na yon, mukhang totoo nga. O Amelia, bumisita ka. Hindi mo man lang ako na-text. Nakangiting sabi ni Gracelyn. Pero nang makita niyang magkahawak kamay nito at si Leon, unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Anong meron? Pilit na kinakalas ni Amelia ang kamay mula kay Leon at naluluhan na ang mga mata. Leon, please, wag, ayoko nito. Pero nasa mukha ni Leon ang determinasyon. Ate, mahal ko si Amelia. Leon, bulalas ng kaibigan niya. Hindi agad nakapagsalita si Gracelyn. Hindi naman siya nanghuhusga, nabigla lang talaga siya. Akala niya kasi sister figure lang ang nakikita ni Leon kay Amelia. Nagpatuloy si Leon. Ate, mahal na mahal ko si Amelia. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon pero wala naman akong pakialam doon. Alam kong mahal niya rin ako. Pero iniisip niyang baka husgahan mo, pandirihan mo at hindi mo matanggap. Kaya ako nang magsasabi bago mo pa malaman sa iba. Teenager pa lang ako, siya nang nakikita kong babae para sa akin. Kung hindi siya, di bali na lang. Hindi na ako magmamahal ng iba. Tumulo ang mga luha ni Amelia. Gracelyn, sorry. Binilin mo sa akin na alagaan ng mga kapatid mo habang wala ka, kaso... Kumunot naman ang noo ni Leon. Hindi ko kailangan ng alaga mo. Kung parang kapatid naman ang turing mo. Hindi na ako bata. Lalaki na akong nagmamahal sa'yo, Amelia. Ako nang mag-aalaga sa'yo. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Nasapo na lang ni Gracelyn ang noo. Wala naman siyang kahit anong nararamdaman kung hindi pagkagulat lang. Nabigla lang naman talaga siya. Pero sa bugso ng damdamin ni Leon, para bang inaasahan na nito na tututol siya at may masasabi siyang masama. Hinila ni Gracelyn ang kaibigan niya. Kakausapin ko muna si Amelia. Bakas agad ang pagtutol sa mukha ni Leon. Ate, kami ang kausapin mo. Huwag mo ngang... Binatukan niya na ang kanyang kapatid. Leon, napaka-OA mo. Ang selfish mo rin. Mas nauna kong best friend si Amelia bago mo siya maging girlfriend, kaya wag ako. Unti-unting umaliwalas ang mukha ni Leon. Bago pa sumilay ang ngiti ng binata, pabiro niya ng sinampal ang kapatid. Seryosong tao si Leon, yon ang alam ni Gracelyn. Kaya nagulat siya sa kalandian nito. Gracelyn, sorry ha. Galit ka ba sa akin? Naluluha pa rin na tanong ni Amelia. Mahinang tumawa si Gracelyn. Ano ka ba? Siyempre hindi. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ako madaling manghusga ng tao. Siguro magagalit ako kung habang nag-aaral si Leon, naglalandian kayo tapos distraction ka. Pero alam ko na hindi ka ganong klase ng babae. Matanda na rin ang kapatid ko. Kaya niya nang magdesisyon para sa sarili niya. Mas panatag pa nga ako eh. Alam kong sa mabuting babae mapupunta si Leon. Mahigpit siyang niyakap ni Amelia. Salamat, Gracelyn ha. Akala ko huhusgahan mo rin ako, kaya takot na takot akong sabihin sa'yo. Tumaas ang mga kilay ni Gracelyn. Anong huhusgahan? Hello, mas mukha pang ang matanda sa'yo si Leon. Hindi halatang 27 ka na. Babyface ka kaya? Natawa si Amelia kahit halatang nasasaktan sa mga nangyayari. Hinusgahan kasi ako ng pamilya ko. Hindi nila matanggap na nakipagrelasyon ako sa mas bata sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Gracelyn. Ayaw pa nila sa kapatid ko? Magna cum laude yan. Alam kong makakapasa yan sa board exam. Magiging CPA yan at baka maging abogado pa. Age doesn't matter kaya. Anong hindi nila maintindihan doon? Napabuntong hininga si Amelia. Kilala mo naman sila, di ba? May sariling prinsipyo sa buhay. Hindi rin talaga nila gusto na mas bata sa akin kahit successful at mature naman mag-isip si Leon. Alam mo naman na mas gusto nila yung doktor na kababata ko. Yun ang mas gusto nila para sa akin. Matagal nang nanliligaw sa akin yon. Kung gusto ko talaga, sana noon pa lang sinagot ko na nga, di ba?
Napabuntong hininga na lamang si Gracelyn. Mukhang mahihirapan pa sa love life ang kanyang kapatid na si Leon. Pero may tiwala naman siya sa mga ito. Kung ano man ang haharapin ng dalawa, palagi lang siyang susuporta sa desisyon ng mga ito. Ilang linggo pagkatapos ng pag-amin na yon, bumalik na ulit si Gracelyn sa ibang bansa. Nagpatuloy siya sa ganoong buhay. Paulit-ulit lang hanggang si Doray naman ang nakagraduate, nakapagtrabaho at nagkaroon ng asawa. Ate, uwi ka na. Actually, wala ka na rin namang iintindihin. Si Jasmine na lang. Alam kong may ipon ka na rin naman at huwag ka rin mag-alala kasi nandito naman kami ni Kuya Leon. Hindi ka naman namin pababayaan. At please, para kay Jasmine, baka sa'yo makinig yon. Lumalaking matigas ang ulo. Namomroblemang sabi ni Doray. Huminga ng malalim si Gracelyn. Ano na naman bang ginawa ni Jasmine? Na-guidance na naman ate. Hindi ko maintindihan sa batang yan. Binibigay naman natin lahat. Pati mga luho niya pinagbibigyan. Wala siyang ibang gagawin kundi ang mag-aral pero hindi ginagawa. Nahuli na nakikipag-inuman sa likod ng school. Grabe talaga ate. 14 pa lang pero gano'n na umasta. Napapagod na ako sa kakasaway. Hindi naman nakikinig sa akin. Takot din to kay Kuya Leon pero nasa Canada na naman si Kuya Leon kasama ng asawa at isa pa nating pamangkin. Ako na lang ang naiwan dito kay Jasmine pero hindi pa makinig sa akin. Hindi naman lihim kay Gracelyn yon. Lumalaking pasaway palalo si Jasmine. Binibigay naman nila lahat. Kahit isang beses, hindi niya pa hinayaang magutom o hindi matugunan lahat ng kailangan at gusto nito. Isang ungot pa lamang ni Jasmine, bigay naman agad ni Gracelyn. At pakiramdam niya, baka sobra siyang naging maluwag sa dalagita. Sige, uuwi na rin ako. Hindi na ako pipirma ng kontrata. Bala ko na rin naman umuwi talaga at magstay for good dyan sa Pilipinas. Lalo pa ngayon, natitira na rin kayo sa Japan ng asawa mo. Sabi pa ni Gracelyn. Japanese kasi ang napangasawa ni Doray. Nandun ang trabaho kaya doon na rin bubuo ng sariling pamilya. Maiiwan siyang mag-isa. Kaya nga si Jasmine na lang ang matitirang kasama niya. Ngayong magpapahinga naman siya sa lahat ng sakripisyo na kanyang ginawa. Ngayong matanda na si Gracelyn at may kanya-kanya ng buhay ang mga kapatid, naisip niya ang sinabi ni Amelia. Baka nga tama ito, baka nga iba pa rin kung sarili pa ring pamilya ang kasama ni Gracelyn. Iba pa rin kapag may sarili siyang asawa at mga anak. Matagal na siyang nakamove on kay Jason, ang una niyang pag-ibig. Pwede naman siyang magmahal ulit pero nawala na rin siya ng oras. Mas ginugol niya ang mga taon sa pagtatrabaho at pag-iipon para kung sakaling tumigil na siya sa kakatrabaho, malaki ang kanyang ipon at may maiwan pa rin para kay Jasmine, ang pinakamamahal niyang pamangkin. Nasa na ba yon? Ang usapan susunduin ako, diba? Tanong na lang ni Gracelyn sa sarili. Sinabi sa kanya ni Doray na nagbook ng sasakyan si Jasmine para susundo sa kanya. Hindi rin kasi talaga siya marunong sa mga bagong app. Pero isang oras na siya roon, wala pa rin dumarating na sundo. Tinatawagan niya rin ng paulit-ulit si Jasmine pero hindi naman sumasagot sa kanyang mga tawag. Kahit alam niyang madaling araw pa sa Japan, tinawagan niya na si Doray. Nahihiya man pero hindi niya na mapigilang istorbohin. Inaantok pa nga ang boses ng kanyang kapatid. Oh, ate, napatawag ka. Nakauwi ka na ba? Hindi na mapigilan ni Gracelyn ng inis. Oo, nakauwi na ako. Ilang oras na ako rito sa airport pero hindi pa rin dumarating ang susundo sa akin na sasakyan. Akala ko ba binilin mo na kay Jasmine? Oo ate, ibinilin ko. Wala pa ba? Gulat na tanong ni Doray. Napabuntong hininga si Gracelyn. Oo, wala pa. Tumatawag ako sa pamangkin natin pero hindi sinasagot ang tawag ko. Mapapagalitan ko talaga yung pag-uwi. Kauuwi ko lang pero stress na agad ang binungad sa akin. Nahimigan niya ang pagkadismaya sa boses ni Doray. Sabi ko naman sa'yo ate Gracelyn, iba ng ugali ng batang yan simula ng mapabarkada. Hindi na makinig sa mga sermon at pangaral namin ni Kuya Leon. Akala ko naman makikinig sa'yo. Napailing si Gracelyn. Kailangan niyang makinig sa akin. Alam niyang mabait ako at mapagbigay pero hindi pwede sa akin ang ugaling ganoon. Nag-aaral pa man din. Paano kapag nakasanayan at nadala sa ibang lugar? Kawawa siya. Napabuntong hininga si Doray. Sige ate, magpapatulong ako sa kaibigan ko dyan sa Pinas para may masakyan ka na. Mahal din kasi kapag taxi ang sasakyan mo, paiikutin ka pa para mataas ang patak sa metro. Napaupo na lamang siya sa upuan doon.
Sige, chat mo na lang ako ha. Salamat. Pasensya na sa storbo. Alam kong nagpapahinga na kayo ng asawa mo. Mahinang tumawa si Doray. Ano ka naman Ate Gracelyn, parang ibang tao naman kami. Mga kapatid mo kaya kami ni Kuya Leon. Basta, baka sa September magbakasyon kami dyan sa Pilipinas hanggang Pasko na. Napag-usapan na namin ni Kuya Leon. Sasama sina Ate Amelia sa kayong 2 anak nila. At ako, baka pagdating ko dyan, malaki ng tiyan ko. Napasinghap si Gracelyn. Buntis ka na? Mahinang tumawa si Doray. Oo ate. Impit na napatili si Gracelyn. Magkakaroon na ako ng pamangkin sa'yo. Excited na ako, Doray. Ang init ng ulo ni Gracelyn dulot ni Jasmine kahit paano humupa na dahil sa magandang balita ni Doray. Mga pamangkin na lang talaga niya ang kanyang kasiyahan. Kaya sana naman umayos na ang pamangkin niyang si Jasmine. Mas magiging masaya siya kung magpapakatino na ang anak ng kanyang ate Rose. Pero mukhang malayo pa sa katotohanan lahat ng hinahangad niya para sa dalaga. Inaasahan niyang si Jasmine ang sasalubong sa kanya. Pero ang kasambahay naman na si Nene ang bumungad. Ate Gracelyn, nandito na po kayo. Nagpahanda na po ng pagkain si Ate Doray. Pasensya na po at minadali na at kaunting putahe lang. Nabigla rin po kami na ngayong araw pa lang uwi ninyo. Napabuntong hininga si Gracelyn. Mabibigla? Bakit? Hindi ba sinabi sa inyo ni Jasmine? Napakamot naman sa ulo si Nene. Naku te, hindi nga po. Kaya nagkagulatan na lang po kami rito. Napailing na lang si Gracelyn. Nagtungo siya sa hagdan at tinawag niya si Jasmine pero pinigilan siya ni Nene. Naku te, wala po ngayon si Jasmine, kagabi pa po wala. Tapos hindi pa po bumabalik hanggang ngayon. Sumbong ni Nene. Unti-unting kumunot ang noo ni Gracelyn. Ano? Paano wala simula kagabi pa? At hindi ko man lang alam? Napasinghap si Nene. Ma'am, hindi lang naman po niya to isang beses ginawa. Kahit noong nandito pa po si Ate Doray, pasaway na po si Jasmine. Si Ate Doray na po ang napapagod kakasermon kaya hinayaan na lang po sa gustong gawin. Naninikip ang dibdib ni Gracelyn sa sama ng loob. Hindi naman pwede yon. 14 pa lang si Jasmine. Hindi pwedeng ganitong inaasta niya. Kararating ko lang pero na-stress na agad ako sa mga nangyayari dito. Sakto naman, may humintong motor sa tapat ng bahay. Nang makita niya si Jasmine, agad siyang lumabas. Mukhang bangag pa ang kanyang pamangkin at patawa-tawa pa. Mabilis niyang hinatak mula sa pagkakahawak ng binata si Jasmine. Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Galit na tanong ni Gracelyn. Itinaas naman ng binata ang mga kamay na parang sumusuko. Wala akong ginagawang masama. Ihinatid ko lang, nasa party ng kaibigan ko. Lasing na lasing hanggang umaga. Walang maghahatid kaya ako nang naghatid. Kahit walang kasalanan, masama pa rin impluwensya ang binata kay Jasmine. Pinaghahampas niya ito ng walis tingting ni Nene at sinermonan. Kayong mga bata kayo, puro kayo bulakbol, inom. Hindi nyo ba inisip ang mga ginagawa ng mga magulang ninyo para lang magkaroon kayo ng magandang buhay? Dinaman nyo pang pamangkin ko? Bulalas ni Gracelyn sa binata. Wala itong nagawa kundi ang sumakay ulit ng motor at sumibat na parang walang nangyari. Pumasok na muna siya sa loob. Inabutan agad siya ni Nene ng isang baso ng tubig. Nang matapos uminom, napatingin siya kay Jasmine na bagsak sa sofa. Nene! Malakas niyang tawag. Te! Sagot naman ito. Lumapit siya kay Jasmine. Ikuha mo ako ng isang pitsil ng malamig na tubig, yung maraming yelo, yung umuusok sa lamig. Mabilis namang kumilos si Nene. Nang makuha ang pitsil, mabilis niyang ibinuhos ang laman kay Jasmine. Napabango naman ito sa sobrang gulat. Nanlalaki ang mga matang napatingin sa kanya ang kanyang pamangkin. Tita? Gulat na gulat nitong tawag. Napailing si Gracelyn. Ano? Nawala na bang hangover mo pamangkin ko? Ang dami-dami mong kalokohan dito. Ngayong nandito na ako, putol sa akin yung sungay mo. Umakyat ka na sa kwarto mo't mag-ayos. Mag-uusap tayo ng masinsinan. Padabog na tumayo si Jasmine. Epal naman. Anong sinasabi mo? Bulalas ni Gracelyn. Pero nilagpasan lang siya ng bastos na si Jasmine. Kalmado siyang tao. Kailanman, hindi niya napagtaasan ng boses ang kanyang mga kapatid. Subalit ang pamangkin niyang si Jasmine, sinasagat talaga lahat ng hindi mabubuting emosyon sa kanya.
Te, kain muna po kayo para may lakas po kayo habang pinapagalitan si Jasmine mamaya. Saad ni Nene. Napabuntong hininga si Gracelyn. Mabuti pa nga at ikwento niyo sa akin kung ano pang mga hindi ko alam sa pamangkin kong napakabait. Dinaan niya na lamang sa kain ang lahat. Habang kumakain, kinikwentuhan siya ni Nene tungkol kay Jasmine. Sobrang dami niya pang hindi nalalaman, gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng boyfriend na kung sino-sino lang. Mahilig din sumama sa mga barkada at may bagsak na grades sa taong iyon. Posible pang maging repeater. Nako te, umuwi yan dito yung uniform amoy sigarilyo. Hindi naman namin nakikita yan kaya baka yung mga kasama niya yung mahilig manigarilyo. Tapos yung butas sa tenga, grabe te, 3. May butas pa sa ilong kahit nakita ko po nung isang araw nilagyan niya ng hikaw. Imporma pa sa kanya ni Nene. Bumagal ang pagmuya ni Gracelyn sa pagkain. Parang kumakapal ang batok niya sa sobrang stress. Siguradong hindi siya matutunawan sa mga nalalamang impormasyon. Ilang beses na yan pinagsabihan ni Ate Doray, te. Kaso hindi nakikinig. Ayaw naming idetalye sa'yo kasi baka masyado kang ma-stress, lalo pa nasa ibang bansa ka. Hindi na po talaga namin masaway. Saad pa ni Nene. Hirap na humugot ng hininga si Gracelyn. Sige, salamat Nene. Mamaya kakausapin ko na. Hindi pwedeng ganito na lang si Jasmine. Pagkatapos kumain, nagpahinga lamang si Gracelyn saglit. Pagkatapos ay pinuntahan niya na si Jasmine sa kwarto nito. Kinatok niya pero hindi sumagot. Bubuksan niya sana pero nakalak, kaya nagpakuha siya ng susi kay Nene. Pagpasok sa loob, tumaas na naman ang inis ni Gracelyn. Parang hindi kwarto ng babae ang bumungad sa kanya. Nagkalat ang mga damit, ang gulo ng vanity mirror at may kakaiba ring amoy. Diyos ko, walang pag-asang sabi ni Gracelyn. Kwarto pa ba to ng babae? Wala namang pakialam si Jasmine at tuloy-tuloy lang sa pagsa-cellphone. Nakapag-isip si Gracelyn ng maayos kanina. Naisip niya na kausapin ng kalmado ang dalaga pero sumusobra na talaga. Pakiramdam niya, mas lalo pa siyang maiimbiyerna ng sariling pamangkin sa mga susunod na araw. Lumapit na si Gracelyn at inagaw ang cellphone nito. Makinig ka nga sa akin. Masamang tumingin sa kanya si Jasmine. Ano ba? Pakialam ka? Pakialam? Paano hindi ako makikialam kung ganitong ginagawa mo? Pinag-aaral kita. Binibigay lahat ng gusto mo. Ni hindi ka nakatikim ng hirap katulad naming magkakapatid pagkatapos sasayangin mo lang? Hindi niya na napigilang sumbat dito. Napairap naman si Jasmine. Bakit? Sinabi ko bang gawin mo ang lahat ng yun sa akin? Hindi napigilan ni Gracelyn ang mapasinghap. Anong sinabi mo? Ngumisi ang kanyang pamangkin. Totoo naman, di ba? Gagawin mo, palalakihin niyo ako, pag-aaralin at bibigyan ng magandang buhay, pero sa bandang huli, isusumbat niyo rin at sasabihin na utang na loob ko sa inyong lahat ng yon. No thank you na lang. Isaksak niyo yan sa baga ninyo dahil kaya ko ang sarili ko. Naninikip ang dibdib ni Gracelyn sa mga salita ng pamangkin na itinuring niyang anak. Naririnig mo bang sinasabi mo? Kahit kailan hindi namin pinaramdam yan sa'yo. Saan mo ba nakukuha lahat ng iniisip mo? Pinapalaki at inaalagaan ka namin ng mabuti dahil mahal ka namin. Bumaha ang inis sa mukha ni Jasmine. Pwede ba tita? Huwag kang umasta na parang nanay ko. Hindi naman kita ina. Namuo ang luha sa mga mata ni Gracelyn at pilit na hinawakan ng dalaga. Napakasakit mong magsalita, Jasmine. Ano bang problema? Bakit ka nagkakaganito? Pero ayaw magpahawak sa kanya nito. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi niyo naman talaga ako mahal eh. Iiwan niyo rin ako kapag nagtagal. Wala akong kakampi sa bahay na to. Sina Tito Leon at Tita Doray, ayaw naman nila sa akin. Pati na rin ikaw. Ayaw mo sa akin kasi pasaway ako. Umiling si Gracelyn. Hindi sa ayaw namin sa'yo. Nagagalit kami dahil hindi ka nakikinig sa amin. Kung mararamdaman mong kinokontrol ka namin, yun ay dahil hindi mo alam kung paano kontrolin ang sarili mo. Lahat ng galit na nararamdaman namin sa'yo, valid dahil hindi ka sumusunod sa amin. Pinapagalitan ka namin para sa ikabubuti mo. Mas dapat kang magpasalamat kasi naaalala ka naming pagalitan at pagsabihan. Matakot ka kapag hindi na dahil ibig sabihin wala na kaming pakialam at hindi ka na namin mahal. Hinawakan ni Jasmine ang tenga na parang nabibingi.
Pwede ba? Ayokong pakinggan yan. Wala ka namang silbi. Hindi naman kita ina. Hindi niya na napigilang sampalin ang pamangkin. Ako pang walang silbi sa'yo? Oo, tita mo lang ako, pero pamilya mo pa rin ako. Jasmine, ibinigay ko sa'yo lahat. Sa lahat ng mga pamangkin ko. Mas binigay ko lahat ng efforts at lakas ko dahil wala na si Ate Rose. Walang gagabay sa'yo. Wala ka ng magulang kaya kahit hindi ko responsibilidad, inako pa rin kita parang tunay kong anak. Hindi ito ang inaasahan ko. Noong una naiisip ko pa na hanggang pagtanda, kasama pa rin kita. Pero sa ugaling ipinapakita mo sa akin, mas tama nga sigurong pabayaan na lang kita, Jasmine. Tapos ito lang matatanggap ko sa'yo? Ang sabihan ako na walang silbi? Masamang tumingin sa kanya si Jasmine, pero tumulo na rin ang mga luha. Matigas pa rin sa kabila ng pagkadurog sa mga salita niya. Nang umalis ito sa harap ni Gracelyn, hindi niya na pinigilan. Kahit nang sinabi ni Nene na dumiretso na palabas ng gate, wala na siyang pakialam. Hindi niya kailangan ng pamangkin na bastos at walang galang sa kanya. Kaya lang, alam din ni Gracelyn na hindi niya matitiis si Jasmine. Hahanapin niya pa rin ito, tila isang inang naghahanap sa nawawalang anak. Kahit gaano pa kasama ang nagawa ni Jasmine, mahal na mahal niya pa rin ito. May mga kakilala ka bang kaibigan ni Jasmine? Tanong niya kay Nene. Tumango-tango naman ito. Meron te, yung isa dyan lang nakatira malapit sa village po natin. Puntahan po natin, madalas po doon si Jasmine. Tumango naman si Gracelyn. Hindi niya na muna sinabi sa mga kapatid ang nangyari sa kanila ni Jasmine. Siguradong pagagalitan na naman ng mga ito ang kanyang pamangkin. Ay te, naglinis po ako sa kwarto ni Jasmine. Nakita ko po itong paketeng ito. Alam ko po yan eh, nakakita po ako ng ganyan. Mukhang humihit-hit po si Jasmine, Ate Gracelyn. Saad ni Nene at ipinatong sa lamesa ang isang sachet. Diyos ko, hindi niya na napigilan ang mga luha. Sinisira ni Jasmine ang buhay niya. Sa mga maling tao siya sumasama kaya siguro siya ganon. Ano na lang ang gagawin ko sa pamangkin ko? Simula nang malaman ni Gracelyn ang paggamit ni Jasmine sa mga ganoong iligal na bisyo, hindi na siya mapakali. Hinahanap niya ito kung saan-saan at nakita niya ito sa party na tinuro ng isa nitong kaibigan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Halatang hay na hay si Jasmine at lasing na rin. Nakikipagsayaw pa sa kung sino-sinong lalaki. Mabilis siyang lumapit kay Jasmine at hinila ito sa braso. Tara na! Tita, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Bulalas ni Jasmine at nagpupumigla sa kanya. Masyadong magulo at maingay sa bar. Maya-maya'y may nagkagulo malapit sa kanila. May nagsuntukan at naglabas ng patalim ang isa. Umiwas ang kalaban nito, kaya si Jasmine ang masasaksak. Pero hinarang agad ni Gracelyn ang sariling katawan. Tita! Malakas na tawag ni Jasmine. Nanlaki ang mga matang sinapo niyang dugo ang tiyan. Hindi na naiintindihan ni Gracelyn ang nangyayari. Nakikita niya si Jasmine na naiiyak at sunod-sunod na sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ang tita ko! Ano ba? Lumuluhan itong sigaw. Tita! Tita! Marahang tinatapik ni Jasmine ang mukha niya. Yun ang huling senaryong nasaksihan ni Gracelyn bago unti-unting nagdilim ang lahat. Nagising na lamang siya na sa ospital na siya. Pagkagising ni Gracelyn, si Jasmine agad ang bumungad sa kanya. Tita, humahagulgol ang dalaga. Wait lang po, tatawag po ako ng nurse. Muling napapikit si Gracelyn. Kumikirot ang kanyang sugat na tinahi. Pagmulat niya, napatingin siya sa swerong nakakabit sa kanya. Lahat na lang sa katawan niya ay masakit. Nang makapasok ang nurse at doktor, chinek agad si Gracelyn. Nalaman na tinahi pala ang kanyang sugat. Sa awa ng Diyos, wala namang natamaang organ, kaya ligtas na siya sa panganib. Kailangan na lang talagang magpagaling. Nang maiwan sila ni Jasmine sa loob ng silid, hindi ito makatingin sa kanya. Bakas ang guilt at lungkot sa mukha nito. Jasmine, tawag niya rito. Umiling si Jasmine at pinunasan agad ang tumulong luha. Napabuntong hininga si Gracelyn. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Tumango naman agad ito. Sorry po. Bahagya siyang napangiti. Simple lang pero alam niyang may sinseridad. Sapat na yon para kay Gracelyn. Maya-maya'y pumasok sina Leon at Doray.
Nandoon din si Amelia na agad siyang tinanong sa lagay niya. Sinabi niya naman na ayos na siya pero alalang-alala pa rin ang mga ito. Bumaling agad ang tingin ni Leon kay Jasmine. Napasigaw si Gracelyn nang sampalin ni Leon ang pamangkin nila. Wala namang nagawa ang dalaga kundi tanggapin ang galit ng tito nito. Leon, ano ka ba naman? Huwag mong saktan yung bata. Halos pagmamakaawa niya ng pakiusap kay Leon. Pero galit na galit pa rin ang kanyang kapatid. Bata? May bata pang ganun ang mga ginagawa? Alam niya ng mali at tama, Ate Gracelyn. Ilang beses na siyang napagsabihan, pinangaralan, pero paulit-ulit pa rin ang ginagawa. At ano ngayon? Nasaksak ka, nasaktan ka, nalagay sa alanganin ang buhay mo, ate. Hindi na maawat ang mga hikbi ni Jasmine. Sorry po talaga. Sorry po. Nagpatuloy pa rin si Leon. Hindi mo pinapahalagahan lahat ng ginawa ni Ate Gracelyn sa'yo. Kung tutuusin, hindi ka naman niya responsibilidad. Hindi ka namin responsibilidad. Kung ganyan palang lalaki kang matigas ang ulo, sana pinabayaan ka na lang namin. Hindi mo na iniisip ang hirap ni Ate Gracelyn sa ibang bansa para lang maibigay ang mga gusto mo at masunod ang mga kapritsyo mo. Tumulo ang mga luha ni Gracelyn. Ayaw niyang nag-aaway ang kanyang pamilya. Tiningnan niya si Jasmine. Pilit niyang inabot ang kamay nito. Please, tama na, Leon. Nagsisisi na yung bata. Tulungan na lang nating makaahon ulit. Hindi natin susukuan si Jasmine. Anak siya ni Ate Rose. Pamangkin natin at para ko na ring anak. Alam kong naging pasaway siya pero kaya pa natin. Tulungan nating magbagong buhay si Jasmine. Pakiusap ni Gracelyn sa mga kapatid. Simula ng araw na yon, tinulungan na nga nila si Jasmine. Hindi pa rin naman nila pwedeng pabayaan na lamang ang dalaga. Pamilya pa rin nila ito. Pinadala ni Gracelyn sa rehabilitation si Jasmine. Maluwag naman sa kaloobang pumayag ang kanyang pamangkin. Tita, hindi nyo naman po ako tuluyang iiwan dito, di ba? Kapag naging okay po ako ulit, tatanggapin nyo pa rin po ako, di ba? Halos nagmamakaawang tanong ni Jasmine sa kanya. Namuo ang mga luha ni Gracelyn. Oo naman, parang anak na kaya kita. Hindi ko kayang wala ka, tatanggapin pa rin kita, Jasmine. Basta magpagaling ka rito. Aayusin natin ang buhay mo, laban lang. Bilisan mo para makabalik ka agad sa atin. Umiiyak na niyakap siya ni Jasmine ng mahigpit. Naiintindihan niyang takot nito. Masama pa rin ang loob ni Leon at Doray dito at tanging siya lamang ang umiintindi. Nauunawaan niyang natuto ng kumapit sa kanya si Jasmine. Dahil sa pagkakawalay niya kay Jasmine, naghanap siya ng pwedeng libangan. Parang mababaliw si Gracelyn kapag naghihintay at nag-iisa. Kaya sinubukan niyang makipag-date. Umuwi na rin muna si Leon at Amelia kasama ang mga anak nito para mayroon siyang kasama. Sa lumipas na 1 taon, nagkaroon si Gracelyn ng boyfriend. Hindi mahirap kilalanin dahil dati niyang naging kaklase, byudo at walang anak. Tuwing may pagkakataon, bumibisita si Gracelyn kay Jasmine. Sa mga unang araw, nakikita niyang hirap na hirap ito. Kaya nang unti-unting nakaka-recover, nagkaroon ng pag-asa sa kanyang puso. Sa mismong araw ng kasal ni Gracelyn, hindi niya alam na naroon si Jasmine. Simple lang ang kasal nila ni Edwin at kaunti lang ang bisita. Talagang mapapansin niya ang kanyang pinakamamahal na pamangkin. Tita Gracelyn! Nakangiting yumakap sa kanya si Jasmine. Hindi na napigilan ni Gracelyn ang lumuha. Bakit hindi mo sinabi? Lumabas ka na pala sa rehab. Tumawa naman si Jasmine. Gusto ko po kayong sorpresahin. Maayos na po ako. Unti-unti na po ulit akong bumabangon, tita. Pangako po, hindi na po ulit ako magiging sakit ng ulo ninyo. Mahal na mahal po kita, tita. Mas lalo siyang napaiyak. Mahal na mahal din kita, Jasmine. Sa wakas, kasama na ulit kita. Simula ng araw na yon, naging maayos ang lahat para kay Gracelyn. Kahit medyo huli na, nagkaroon pa rin siya ng asawa. May makakasama pa rin siya hanggang sa pagtanda. Naging maayos na nga si Jasmine. Bumalik na ito sa pag-aaral. Hindi na rin ito masyadong nakikipagbarkada. Kung late man umuwi dahil lang sa mga sinasalihang school club, naging active din ito sa simbahan kaya mas lalong natutuwa si Gracelyn. Sa lahat ng pinagdaanang hirap, ginawang sakripisyo at mga binitiwang pangarap,
masasabi ni Gracelyn na worth it ang lahat. Hindi man ayon sa plano ang nangyari sa kanyang buhay, masaya pa rin siya sa ipinagkaloob ng Diyos na higit pa sa pinangarap niya noon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga OFW umaalis hindi lang para sa sariling pangarap, kundi para sa pangarap ng mga taong mahal nila. Tandaan din natin na ang sakripisyo ng isang breadwinner madalas na hindi napapansin, ngunit sila ang bumuo ng matibay na pundasyon para sa pangarap ng ating pamilya. Kaya sana maalala natin na pasalamatan sila sa bawat pagkakataon. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.